Isa sa mga sikat pagdating sa urban commuting scene ay itong Honda PCX 160. Dahil ngayong 2024, naglabas sila ng bagong version nito. Pinabago ang disenyo na talaga namang takaw pansin sa mga motorista, na may elegant design, premium finish, at aerodynamic lines. Pinabago at pinagandang full digital panel, komportabling upuan na may 30-liter extra large compartment. Sa vlog na to, tingnan natin ang full specs ng motor na to. Ano ang ESP Plus o Enhanced Smart Power na latest technology, at ano ang combi brake system at paano ito gumagana. Ano ang pinagkaiba nito sa ABS? Tara, pag-usapan natin. Travel, tutorials, review, basic maintenance, delivery rider. Dito na tayo sa specification. 157cc na may maximum power na 15.8 horsepower, belt driven na may fuel capacity na 8 liters. Ang engine type ay 4-valve, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, liquid cooled na may fuel consumption na 45.1 km per liter. Oil tank capacity 1 liter. Seat height 764 mm. Ang height nito 1,108 mm, sa length 1,936 mm, sa lapad nito 742 mm, ground clearance 134 mm. Ang fuel supply system ay PGM-FI o tinatawag na Program Fuel Injected na may maximum torque na 14.7 Nm sa 6,500 RPM, na ang latest technology ay ESP Plus. Brake type ng front at rear brake disc brake. Parehas tubeless ang harap at likod na gulong na may size na 110/70 size 14 at sa likod 130/70 size 13. Ang transmission type ay CVT, suspension type twin shock, ignition system full transistorized, at finally meron siyang 12 volt na power outlet. Siguro nga nabusog ka na sa mga specs na nakita mo. Well, hindi pa tayo tapos. Dahil itong PCX 160 ay may dalawang klaseng braking system, ABS at CBS, depende sa variant. Okay, ano ba tong CBS? Last video nga ay pinag-aralan natin kung paano nagpa-function ng ABS. Ang Combined Braking System o CBS, ito ay isang uri ng brake na kung saan ang pagpiga ng preno sa likod ay nagre-resulta ng bahagyang pag-activate ng preno sa harap. Sa madaling sabi, pag nagpreno ka sa likod, sasabay ang harap na preno. Sa paraang ito, mas mapapadali natin ang pagkontrol at paghinto ng motor, lalong-lalo na sa mga sitwasyon na nagmamadali tayo o may emergency, o kung ang rider ay hindi sanay sa paggamit ng preno sa harap at sa likod ng sabay-sabay. So ano naman ang pinagkaiba nito sa ABS? Ang ABS ay naglalayong maiwasan ang paglock ng gulong sa oras na matinding preno. Samantalang ang CBS ay gumagamit ng kombinasyon ng preno sa harap at sa likod para sa maayos na pagkontrol at paghinto. Ngayon, nalaman na natin kung paano gumagana ang CBS at ano ang pinagkaiba nito sa ABS. At ano naman ang ESP Plus technology? Ang ESP Plus technology ay pinalalakas at pinagaganda ang pagsunog ng gasolina at binabawasan ang natatapon o nasasayang na enerhiya. Dahil sa technology ito ng Honda Automatic Motor, nagbibigay ito sa motor na maging matipid sa gasolina, malakas na performance level habang ginagamit natin ang motor. Ito yung mga components na kabilang sa ESP technology. ACG starter, ito yung nagbabawas ng pagkakaroon ng friction sa makina, kaya tumatakbong smooth at walang ingay o tahimik. Kasama nito ang ISS o idling stop system features at offset cylinder na nagbabawas ng friction sa pagitan ng piston at cylinder. So sa pinakasimpleng paraan kung paano natin i-describe ang ESP Plus technology, once na ni-start natin ang motor, tahimik ang makina, tipid sa gasolina at eco-friendly dahil ang sinusunog nito ay hindi nakakasama sa kalikasan. More fuel, high performance, more environmental friendly. At dito nga sa full digital panel natin, makikita natin ang battery indicator, oil change indicator. Dito sa left side compartment, makikita natin ang 12 volt power outlet na pwede kang mag-charge ng cellphone. At dito banda sa right side, ang fuel tank button na pinabago rin at pinaganda itong fuel tank with cup holder. Ang bagong gulong sa harap ay pinalapad din at ganun din sa bandang likuran na gulong. Ito kung mapapansin natin, makapal na nga yung gulong niya. At itong dual shock niya sa likod ay ganun pa rin. Maganda rin sana kung ginawa na rin tong dibaso, no? At kung bibili tayo ng PCX 160, meron siyang dalawang klase. Merong ABS at CBS. Ang pinakamahal yung naka-ABS. At dito banda sa may right side panel, makikita natin ang ISS indicator at ABS indicator.
Merong available na tatlong kulay itong PCX 160 2024, itong pearl white na medyo may pagka-glossy. Magandang pagkakaputi nito, no? At meron tayo isa pang kulay, itong matte red. So sa matte red, medyo maganda rin. Depende na lang sa inyo kung anong trip nyong kulay, no? At itong matte black. Kayo, sa tingin nyo, anong kulay yung maganda? Yung matte black, ito maganda rin eh. Pero ang mags nito, ba't kulay gold, no? Baka for marketing lang, pero ang totoong kulay niyan baka black. Paki-comment nyo nga sa baba mga paps kung anong kulay ng mugs. Kung natural kulay niyan ay black or talagang gold ba talaga, no? Pero kung gold yan, napaka-astig niyan. So dito na tayo sa presyo. Ang presyo nito, itong PCX 2024 ay 131,900 pesos. Ito ay CBS version. Pagdating naman sa ABS version, ito ay may SRP na 149,900 pesos. Mas mahal nga yung naka-ABS version. So dito tayo sa installment plan. Kung ABS version nga ang kukunin nyo, may down payment ito na 14,000 pesos at may monthly installment na 6,900 pesos. Itong price range na to ay depende pa rin sa kasa na pagkukuhanan natin o pagbibilan natin. Kasi yung ibang kasa medyo mas mataas pa yung presyo dyan. O yung iba may mga naka-promo, mas makakatipid tayo. So final verdict tayo dito sa Honda PCX 160 2024. Meron ka ng malakas na ilaw. Sa lakas nito parang di mo na kailangan ng mini driving light eh. Saka ang ganda ng pagkaka-finish nito ngayon. Tapos may malapad ka pang gulong. Panalong panalo na rin yung panel gauge mo. Astig ang look, sumasabay sa 160 category. Ang laki ng compartment, kasyang-kasya yung full face helmet. Bagay na rin to sa mga naga-rider, yung mga nag-aangkas or yung mga nag-delivery rider dahil meron tong power outlet na kailangan i-charge yung cellphone. Malaki pa yung upuan, kahit siguro malaki yung angkas mo eh, kayang-kaya nitong motor na to. At pagdating sa arangkada ay hindi tayo mabibitin dito dahil medyo may kalakasan to. Kahit may angkas tayo ay swabing-swabe pa rin ang riding experience natin. Sabi nga nila eh, para ka nakasakay sa jet ski dahil yung handle niya parang jet ski, saka yung look niya parang jet ski talaga eh. Kayo, anong masasabi nyo sa motor na to? Para sa akin ay goods na to kung gusto mong bagong riding experience. Ang pagmomotor ay hindi lamang simpleng pagbabiyahe. Ito ay simbolo ng ating determinasyon at pagiging matatag sa harap ng mga hamon sa kalsada. Ang pag-andar nito ay isang hakbang patungo sa ating mga pangarap. At sa bawat pagbiyahe natin sa mga kalsada, isa puso natin ang pagiging responsable at maingat. Maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits tayo sa next motorcycle review.